Part 5. Kitang-kita ni Carlo sa mga mata ng dalaga ang pagnanasa. Kung alam lang nito ay mas lalo lang tumitindi ang pagnanasa niya. Hindi niya hahayaang mapunta lang sa wala ang naumpisahan niya. Bumaon ang mukha niya sa leeg nito at pinupog iyon ng halik. Nakikiliti naman ito sa ginagawa niya. Kaya panaka-naka ang pagsambit nito sa pangalan niya. "Oh Carlo." Pilit din niyang dinidiin dito ang kanina pang naninigas sa kanya. Si Stella lang ang nakakagawa nun sa kanya. Dampi pa lang ng kamay nito sa katawan niya ay para na yung kuryente. Gustong-gusto niya rin ang ungol ng dalaga. Siya lang dapat ang makarinig nun. Wala nang iba. Siya lang. Kinagat-kagat niya ang tainga nito at dinidilaan din pagkuway binalikan niya ang mga labi nito. Napakapit ito sa ulo niya. Matagal na naman bago maghiwalay ang mga labi nila. "Tell me to stop, babe." Namamaos na sabi niya. Pero nagulat siya nang silin siya nito ng halik at tiningnan siya. "I really want you, Carlo." Tila naiinis na sabi nito. Ang cute tuloy nito. "Oh Stella." Hindi na siya nakatiis at muli niyang sinunggaban ang matatamis nitong labi. Naramdaman niyang humahaplos ang kamay nito sa katawan niya at hinawakan ang polo shirt niya. Gusto nitong hubarin yon, kaya hinayaan niyang siya ang maghubad noon. Sinunod naman nitong hubarin ang pang-ibaba niya. Boxer na lang ang natira sa kanya. Napangiti siya nang titigan siya nito. "Enjoying the view, babe." Napatango naman ito. Mabilis na inibabawan niya ang dalaga at muli na namang nagtagpo ang mga labi nila. Hinimas niya muli ang dalaga at nang nagsawa ay pinadausdos ang kamay pababa sa tiyan. Hanggang sa pinasok na niya ang kamay sa gitnang bahagi nito. Hinaplos niya ang perlas nito. Napaungol silang pareho. Basang-basa na ito. Hinawakan ni Stella ang daliri niya at igi niya ito. Naintindihan niya ang ibig mangyari nito. Binawi niya ang kamay rito. Napakunot no naman ito. "No. I want my friend to be the first." Tukoy niya sa alaga niya. "But for now let me pleasure you first, babe." Ibinuka niya ang hita nito. Nagulat ito nang sinubsob niya ang ulo sa pagitan nito. Napaangat ang pang-upo nito nang maramdaman ang mga labi niya. "Oh Carlo." Napangiti siya sa ekspresyon ng mukha nito. Ang ganda niyang pagmasdan. Tumagal iyon. Ninamnam niya ang bawat lumalabas dito. Nagulat siya nang magsalita ito. "Carlo, I think I'm going to pee." Pilit na tinatanggal nito ang ulo niya. Pero hindi niya ito pinansin. Naramdaman na lang niyang natigilan ito. Nilalakasan nito ang paraan ng paghawak sa ulo niya at pilit na tinatanggal iyon. And then her first orgasm came. "Oh Carlo." Naramdaman niya ang pagbitiw nito sa ulo niya. "Hey. We're just starting, babe." Anyang nakangiti. Napangiti naman ang dalaga sa kanya. Muli niyang pinagtagpo ang mga labi nila. Maya-maya ay pinaghiwalay niya ulit ang hita ng dalaga. "Now let me guide you through this." Hinawakan niya ang kaibigan at pinuwesto sa pagitan nito. Baka sa mukha nito ang excitement at tumango-tango. "Masakit lang ito sa una, babe. Pero makakasanayan mo rin." Pilyo niyang sabi. Namula naman ang cute na mukha nito. Pinisil-pisil niya iyon at hinalikan ang namumulang labi. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kaibigan. Napadaing naman ang dalaga sa ginawa niya. Napapikit ito. Kita niya nang kinagat nito ang labi. "God. Is this your first time, babe?" Gulat na tanong niya. Napatango naman ito. "Tell me to stop this, Stella, or else magsisisi ka." Banta niyang sambit. Mataman siya nitong tinitigan. "If you stop, I will find another man to be my first then." Akmang gagalaw ito sa ilalim niya para umalis nang ibaon niya bigla ang sarili sa loob nito. Napahiyaw ito sa gulat. Nataranta siya nang may tumulo sa pisngi nito. "God. I'm sorry, babe. Hindi ko lang kayang i-digest ang sinabi mo na maghahanap ka ng iba, kaya binigla ko." Mabilis na pinunasan niya ang luha nito habang nakabaon pa rin ang kanya dito. "No. It's okay. Ikaw lang ang gusto kong makauna sa akin." Napangiti siya sa sinabi nito. Kaya dahan-dahan na siyang umulos. Tanging ungol nila ang nangingibabaw sa buong kwarto ng dalaga.
Sabay nilang narating ang rurok ng kaligayahan. 1, 2, 3. Ilang beses na naging isa ang katawan nilang dalawa. Sa sobrang pagod ay mabilis na nakatulog ang dalaga. Hinalikan niya ito sa noo at tumayo. Pinatay niya ang TV na kanina pang nakaplay habang pinagsasaluhan nila ang isa't isa. Niligpit niya rin ang pinag-inuman nito at nang matapos ay tinabihan na niya ang dalaga sa kwarto. Samantala, napabalikwa si Stella nang marinig ang alarm clock sa tabi niya. Pero napangiwi siya nang maramdaman ang hapti sa gitna niya. God! Napamura siya nang maalala ang nangyari kagabi. Napatingin siya sa katabi. Ang sarap ng tulog nito. Oh my God! Ano na lang ang iisipin nito? God! Ang rupok mo, Stella. Anya sa sarili. Dahan-dahan na bumaba siya ng kama para hindi ito magising. Tumayo siya ng hubad ang buong katawan. Hinablot niya ang towel na nakasabit at mabilis na tinungo ang bathroom. Ilang minuto rin siyang nakababad sa shower. Binabalik-balikan niya ang nangyari kagabi. Hinawakan niya ang ibaba niya. Namamagayon at kumikirot. Napamura ulit siya. Mabilis na nagsabon siya at nagbanlaw. Paglabas niya ay tumingin siya sa lalaking mahimbing na natutulog. Nakita rin niya ang mansa ng dugo sa bedsheet. Katunayan na ang binata ang unang pumasok sa buhay niya. Simbilis ni Flash na nagbihis siya at nilisan ang kondo. Sa office na siya mag-ayos ng sarili. Hindi niya alam ang sasabihin dito kapag nagkataon. Pinaharurot niya ang sasakyan palabas ng parking lot. Pero hindi niya pinagsisisihan na ibinigay ang sarili sa binata. Una pa lang ay tumatak na sa isip niya na si Carlo lang ang gusto niya. Ang lalaking gusto niyang maging unang lalaki sa buhay niya. Hindi niya alam kung hanggang saan ang kahihinatnan ng kagagahan niya. Alam niyang mali. Pero para sa kanya ay tama na si Carlo ang unang lalaki sa buhay niya. Bahala na si Batman. Iyon na lang talaga ang binabanggit niya sa isip. Tumigil siya sa fast food na nadaanan na malapit lang sa pinagtatrabahuhan niya. As usual. Jollibee na naman. Nakatatlong hakbang pa lang siya nang maramdaman ang kirot sa maselang bahagi niya. Ganito pala ang mabinyagan. Sarap at sakit naman pagkatapos. Masakit din ang ulo niya. Kape, fried rice, itlog at hotdog ang kinain niya. Hindi siya nakontento sa kape kaya umorder ulit siya ng sopas. Gumaan naman ang pakiramdam niya nang sunod-sunod na humigop ng sopas. Napapitlag siya nang may nag-text. Tiningnan niya iyon. Baka mamaya si Carlo yon. Ang ate niya pala. Uuwi ka ba mamaya? Walang bantay sa mga anak ko. May racket kasi ako. Okay. Itanong mo kung anong gusto nilang pasalubong. Sige, itanong ko paggising nila. Hindi na niya na ito nireplan. Pagkatapos kumain ay tumambay muna siya ng halos kalahating oras. Bago lumabas ay umorder pa siya ng 2 sandwich. Feeling niya ay na-drained siya kagabi kaya craving siya ng todo. Nagugutom ulit siya. Saktong 7 siya nang nakarating sa parking lot. Hindi muna siya bumaba. Naglagay muna siya ng powder sa mukha. Doon na lang sa taas siya mag-aayos ng sarili. Bago pa man niya buksan ang pintuan ng kotse, ay sakto namang dating ng blue na Lamborghini. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa sasakyan na yon? Bumaba ang fresh na binata. Bagong ligo ito. Sa kondo kaya ito naligo? Tanong niya sa sarili. Naka-casual shorts at polo shirt lang ito. Bagay na bagay rito. Nag-init naman bigla ang katawan niya. God. Pogi talaga. Napayuko siya nang lumingalinga ito. Marahil ay nakaramdam ito na parang may nagmamasid. Pag-angat niya ay wala na ito sa kinaroroonan nito. Nauntog pa siya pagbaba. Ouch! Sabay himas sa ulo. Dahan-dahan siyang naglakad papasok ng building. Medyo makirot pa kasi ang nasa pagitan ng mga hita niya. Nilabas niya ang card niya para gamitin sa pagpasok. Natigilan pa siya nang tawagin ni Christine. Nilingon niya ito. Nakangiti. Ginantihan naman niya ito ng ngiti. Panay ang tanong nito kung sino ang kasama niya kagabi habang nasa elevator sila. Sinabi naman niya na dating kakilala para hindi na ito tanong ng tanong. Wala pala si Sir Zek. Mga 1 linggo raw. Banggit nito.
Napatigil naman siya sa paglalakad niya. Bakit daw? Tanong niya. Sinamahan daw yung fiancé sa England. Yun ang balita ko. Friend kasi nung taga-kabilang department yung girl. Kaya nakiusyoso na rin ako. Anito at ninuso ang finance department. Nagtaka siya. Sasamahan si Diane sa England. At saka sa pagkakaalam niya ay siya lang ang kakilala ni Diane sa loob ng kumpanya. Tsaka karagalang at local tourist spot ang napuntahan ng pinsan niya. Baka bakasyon grande lang. O talaga. Napangiti siya sa isiping yon. Masaya siya para sa pinsan niya. Ibig sabihin ay ikakasal na sila. Bakit hindi man lang nakwento ng pinsan sa kanya? Sa bagay. Busy siguro sa pag-aayos ng mga kakailanganin sa kasal. Maswerte talaga ito sa mapapangasawa. Mayaman pa naman ang pamilya ni Zek. Lalo na sa mother side. May sariling yaman naman si Zek. Ilang branch na ba ang naipatayo nito? Sa wakas na meet na rin ng pinsan niya ang para dito. Wala naman siyang tutol kay Zek. Mabait naman kaso ay mahilig lang mang-trip. Lalo na sa kanya. Pagliko nila papunta sa department nila ay aksidenteng nabangga siya ng isang empleyado. Nagsorry naman ito. Tinanguan niya lang ang babae at ninitian. Sa sobrang sakit ay napaupo siya. Bigla kasing sumakit ang pagitan ng hita niya. God. Agad na tinulungan siya ni Christine. Are you alright? May masakit ba? Nag-aalalang tanong agad nito. Yung baba ko. Gusto niya sanang isatinig. Dumiretso siya ng CR pagdating sa department nila. Napaupo muna siya sa toilet bowl. Nakaramdam siya ng ihi kaya umihi na rin siya. Masakit din. Mabilis na nag-ayos siya ng sarili at mabilis na lumabas. Sinalubong naman siya ni Christine. May regla si boss. Bulong nito. Hinahanap ka. Pasok ka raw agad. Sunggaban mo rin agad pala. Pabirong sabi nito. Kinurot niya ito sa tagiliran. Napaaw naman ito at bumalik na sa pwesto. Naupo muna siya saglit. Kinakabahan siya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin nito. Panay ang suklay niya sa kanyang buhok at hindi pa nakontento. Hinila niya ito. Hoy. Sibat na. Sige ka. Ani Christine ulit. Oo, saglit lang. Natitense na siya. Napalunok muna siya bago tuluyang tumayo. Huminga muna siya ng malalim sa kahumakbang. Napatigil siya sa paglalakad ng may babaeng bumunggo sa kanya mula sa likuran na ikinatumba niya. Nagtinginan ang ibang kasamahan niya sa kanya. Pangalawa na ito. Saka lang niya na-realize na si Lorraine pala ang babaeng bumunggo sa kanya. Lumingon pa ito sa kanya at pagkuway mabilis na pumasok sa opisina ng boss. Agad na nilapitan siya ni Christine. Okay ka lang ba? Bakit ba ang clumsy mo ngayon? May sakit ka ba? Hindi na naitago ang pag-aalala nito. Bumalik siya sa desk. Nilingon niya si Christine. Nandun pa rin ang pag-aalala nito. Ninitian niya na lang ito at sinabing okay lang siya. Dahil hindi pa rin nawawala ang sakit ay tinawagan niya si Christine. Nagulat pa ito at napatingin sa kanya nang napagtantong siya pala ang tumatawag. Tinanong niya kung may alaksan at amoxicillin ito. Sinabi niya lang na namamaga ang gums niya. Sa totoo lang ay hindi naman niya alam ang gamot dito. Yun lang ang naisip niya na pwedeng makabawas sa sakit na nararamdaman. Buti na lang at may dala ito sa bag. Inabot nito yon sa kanya ng palihim. Ininom naman agad niya iyon. Lumipas ang oras. Hindi pa lumalabas si Ma'am Lorraine. Hanggang sa tanghalian ay nasa loob pa rin ang dalawa. Nilukuban na naman siya ng matinding selos. Nagpabili lang siya kay Christine ng pagkain sa baba nang sumapit ang tanghalian. Umorder lang din ito ng para sa sarili at sinabayan siya sa pantry. Gusto niya mang mag-open sa kasama pero naunahan siya ng hiya. Napapitlag pa siya nang nag-vibrate ang laman ng bulsa niya. Kinuha niya ito at tiningnan. Dave is calling. Alam nito na break time na. Kaya siguro tumawag ito. Sinagot niya ito pero wala siya sa mood ng sagutin yon. Naramdaman siguro nito dahil hindi siya sumasakay sa mga biro nito. Are you okay, Stella? Tanong nito. I'm okay.
Medyo masakit lang ang gums ko. Anya at talagang pinanindigan na niya talaga ang pagsakit ng gums niya. Kung masama ang pakiramdam mo ay pwede ko namang tawagan si Carlo na pauwiin ka. No. Please wag. Hindi naman ganun kasakit. Sa katunayan kainom ko lang ng gamot. Putol niya sa sasabihin nito at nilingon si Christine. Okay. Sunduin na lang kita mamaya. Okay lang ba? Pagkuaisaad nito. I'm sorry Dave. Pero sa Valenzuela ang uwi ko ngayon. Then ihahatid kita. I am worried about you. Hindi na ako mapakali ngayon. Gusto na kitang sunduin dyan. Alam mo ba yon? Sunod-sunod na sabi nito. Natigilan naman siya. Dave. Iyon lang ang nasabi niya. Please nagmamakaawang tinig nito. Okay. Mahinang sabi niya. Thank you Stella. I'll fetch you at 5. Okay lang ang nasagot niya at binaba na ang linya. Boyfriend or manliligaw? Tanong ni Christine nang tumingin ito sa kanya. Hey friend. Saad niya. We, pang-aasar nito sa kanya. Tinawanan niya na lang ito. Nalaman niya sa ibang kasamahan na lumabas na ang boss at si Ma'am Lorraine. Kaya pala ang ingay. Nagtatawanan pa ang mga ito. Matagal sigurong nahugot. Biro ni Daniel na nasa katabi ni Christine. Ang tinutukoy ng mga ito ay ang matagal na paglabas ng dalawa sa opisina. Hinayaan lang niya ang mga ito. Tahimik lang siya sa pagtatrabaho maghapon. Mabilis na lumipas ang oras at uwian na. Ramdam niyang nasa loob ng katawan ang lagnat. Nakainom na rin siya ng Biogesic kaninang 3:00. Pero ganun pa rin. Hindi na rin bumalik sa opisina ang binata. Pumasok siya sa opisina nito at iniwan niya ang mga for signature na mga folder sa table nito. Magulo ang mesa nito. Inayos niya pa. May mga nahulog na ballpen. Pinulot niya ito. Papalabas na sana siya nang malingunan ang couch. Magulo din ito. Halatang may milagro ngang ginawa ang dalawa. Pakialam niya ba? Legal na magkarelasyon ang mga ito. Samantalang siya. Parang pahingahan lang. Inayos niya rin ito at tuluyang nilisan ang opisina nito.